mantsa. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Mga karagdagang kaalaman kung paano malulunasan ng iba't ibang karamdaman. Tuloy po kayo sa programang Pangkalusugan. Lunas! 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 Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Makati Medical Center, the hospital with a heart. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Samahan niyo po kami sa loob ng 1 oras para pag-usapan po ang ating kalusugan. Makakasama po Ella ni Bensal at ngayong gabing ito sasamahan po tayo ng isa sa mga pinagkakatiwalaang endocrinology specialist ng Makati Medical Center. I-welcome po natin Dr. Maria Leonora Capelan. Good evening, Doc. Kumusta po? Any plans ngayong Holy Week? Good evening to all the viewers, and thank you for inviting me. And yeah, we have a little plan this Holy Week. Yes. Magandang gabi na nga rin po sa mga nakatutok rin sa atin via live streaming sa ating Facebook page na DZRH News. Sa mga may plano nga po ngayong Holy Week, umuwi man ng kanilang probinsya o di naman kaya magbisita iglesia, 'di ba? Ingat-ingat rin lamang po at konting pagtitipid po sa gas dahil ang laki na po ng itinaas ng presyo nito. Anyway, ngayong gabing ito pag-uusapan po natin, Doc, thyroid and potassium iodide. Bago natin simulan ang ating talakayan, magbalik tanaw po muna tayo, Doc, noong 1986. Marahil, 'di ba, hindi pa tayo nabubuo nun. Hindi pa buo. Hindi pa tayo nabubuhay nun, Doc, dahil bilang Gen Z, eto na nga po ang ating gisnan or ito na nga po ang ating nasimulan. Pero etong ating tatalakayin ngayon, Doc, yung Chernobyl disaster or nuclear disaster sa Ukraine ay nakapagtala nga daw po ng pagtaas ng kaso ng thyroid cancer dahil nga po sa aksidente doon, dahil nga po ng nasunog at sumabog yung nuclear power plant. So, Doc, ang tanong natin, ang nuclear radiation po ba ay maaaring makaapekto sa ating thyroid gland? Maaaring pagsimulan ng thyroid cancer or sa hyper and hypothyroidism muna? So, good evening at thank you, Ma'am Ella, for inviting me again. At tama, napaka-timely nitong ating discussion. Pati ako na napaisip kagabi, bakit nga ba potassium iodide at thyroid? Oo nga pala, very timely dahil sa recent events na nangyayari sa atin. And ako ay medyo teenager na nung time na nangyari Chernobyl nuclear accident. Yes, in Chernobyl, nuclear accident to kasi radioactive materials, Nung sumabog siya or napanood ko rin siya sa Netflix recently. So nung sumabog siya, yung mga radioactive materials na yon ay nadidisperse through air, hap ng tao. At ito ay naapektuhan yung mga bata. So very sensitive ang thyroid gland natin. At pag nalanghap siya, kakain ka ng contaminated materials na may radioactive materials, nasisira agad ang thyroid gland natin.
So, ang thyroid gland ay parang ganito, butterfly shape, no? Okay. Ito yung neck natin. So, ito ang thyroid gland. Very Mm-mm. superficial siya. So, very parang useful talaga sa atin. So, it controls our metabolism. So, pag nasira siya due to radioactive material na imbibe ng ating katawan, nasisira ang ating metabolism. Pwede rin ma-destroy yung mga cells ng ating katawan, especially ng thyroid. Kaya yung iba nagkakaroon ng thyroid cancer. Usually ito mga bata nag-a-appear at ito hindi mo agad mararamdaman except for those who have very high radioactive material na na-absorb sa katawan. They have different types of toxicity. Mm-mm. Makikita mo na agad. Pero for those yung naapektuhan ng thyroid, sometimes hindi naman agad-agad nakikita. Over the years, malalaman mo na lang na nagkakaroon ka ng hypothyroidism. Actually, meron ako mga pasyente na foreigner Yes. na sa mga Eastern or Russian. Mm-mm. So, sila kung kasi hypothyroid sila, were exposed or their parents were exposed to radioactive materials kasi marami sa kanila may thyroid problem, hypothyroid. Sabi niyo dito kanina, Doc, bata yung maaari o isa sa mga vulnerable na maaapektuhan ng nuclear radiation. Papaano nakakarating sa pagkain, sa gatas nila? Like yung nangyari nga po sa Chernobyl na yung gatas nga po daw ng mga bata ang nalagyan ng nuclear radiation. Kasi yung radioactive material, madidisperse sa air. So, kung saan-saan, pupunta sa hangin, sa tubig, so maa-absorb yan kahit sa pagkain. So, sa mga animals. So, ay iinom sa tubig na may radioactive material, so mai-ingest nila yon, mai-internalize nila yon, Yes. at pupunta sa kanila yung radioactive material. So, doon magsisimula yon. So, sisirain. Usually, sa thyroid talaga, mostly nakakoncentrate, nasisira unti-unti yung thyroid. Not only thyroid, any material, radioactive material na pumunta sa katawan nila. May toxicity, lalo na kung mataas yung toxicity na iyon. So, syempre wala namang prepared. Nung unexpected yon. Sa pagkakaalam ko, unexpected yon. Yes. Pero ngayon, since we learned from that, we learned history, now we are aware of what are the possible things that can happen during a nuclear outbreak. No? It's an outbreak. Lalo na ngayon na may war sa bandang Iran. Yes. At pinag-uusapan na nga yung nuclear. The best is prevention. Of course, the government will inform their citizens, their people and the best is in prevention. Prevention how? It's you segregating yourself. Pwede kang magtago. Yan yung isolate yourself. Pwede kang magtago sa isang kwarto, mga ganon. Hanggang kailan hindi natin alam. Only those who have machinery to detect how much radioactivity is present within the surrounding. Para kasi yung radioactive iodine treatment sa isang patient na may thyroid cancer. So ang ginagawa namin, we request them to take radioactive iodine material. So just to burn the areas where there are still remaining tissues, thyroid tissues, para hindi na siya umulit or
o umulit, no, recurrence, or magmetastasize, kumalat. So, yun yung prevention. So, what we do is isolate them, give them a dose of radioactive iodine, and then para doon makakoncentrate sa thyroid gland. Yes. In that case, Doc, kung sakali, or wag naman po sana, may nuclear radiation outbreak, sabi natin kanina, kinakailangan na mag-isolate para hindi nga po parang ma-infect yung tao. Possible bang makatulong rin yung mga mask? Mask, Yes po. pag nakita mo yung mga, it's a different kind of mask. Yung Mm-mm. talagang very heavy, very, parang, very, parang metal yun. It's a special kind of mask. Okay. Pero, Hindi yung kina- mask na ginagamit natin nung nakaraang COVID. hindi po yun. What else? Well, giving potassium iodide Mm-mm. is a prevention, pero it's not an absolute cure. Absolute cure is really segregating yourself from the areas where the radioactivity is very high. Mhm. Alamin nga natin, Doc, kung ano nga po ba ang potassium iodide para makatulong sa thyroid problem. Ito nga po ba ay gamot o supplement? Yan po ang ating babalikan maya-maya. Meanwhile, kayo pa nga rin po ay nakatutok sa programang Luna sa DZRH at RHTV. At kung kayo nga rin po ay may katanungan tungkol sa ating discussion about thyroid and potassium iodide, maaari niyo po kaming i-message sa ating Facebook page na DZRH News. Magbabalik po tayo pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Makati Medical Center, the hospital with a heart. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm, Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulong sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Ang dami-dami talagang mga sakit ngayon. Kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Makati Medical Center, the hospital with a heart. Nagbabalik po second part ng ating discussion dito pa rin po sa programang Luna sa DZRH at RHTV. Kasama pa rin po Elanie Bensal and Dr. Leonora Capelan ng Makati Medical Center. Usapang thyroid and potassium iodide tayo at kapartner pa nga rin po natin ang Shield Bath Soap. Para nga po sa mga kakauwi rin lamang ng kanilang tahanan, paalala po natin na maghugas ng kamay at maglinis po ng buong katawan gamit po ang Shield Bath Soap. Ang Shield Bath Soap ay galit sa sakit at may malasakit at sulit na sulit gawa po sa atin ng ACS. Sa pagpapatuloy nga po, Doc, ng ating discussion, naiwan nating katanungan kanina kung ano nga po ba ang potassium iodide. Ito nga po ba, Doc, ay gamot or food supplement? Okay, so thank you. Alam mo, napaka-common itong potassium iodide na tinatanong sa akin ng pasyente.
lalo na yung mga may goiter, no? So, potassium iodide is the same form of iodine Mhm. to iodized table salt. Remember, meron tayong asin law wherein nilalagyan natin ng iodine ang ating salt, kaya iodized salt, para ma-prevent yung goiter or Mm-mm. BOSH or iodine deficient areas or iodine deficiency. So, kung merong radioactive material, sabi ko nga kanina, pupunta siya sa ating thyroid gland. Yes. Kinain niya. Ngayon, kung na-prevent natin, mag-take tayo ng potassium iodide, Mm-mm. pwede nating ma-fill in ng iodine itong thyroid gland natin at ma-prevent natin ang pasok ng radioactive iodine or radioactive material dito sa thyroid gland natin. Mm-mm. So, your potassium iodide protects the thyroid from radioactive iodine from all sources, no? So, yon. So, kung halimbawa na nakakain ka, nakainom ka ng milk, Mm-mm. nakakain pagkain or tubig, or nakaamoy ka ng air na parang merong radioactive material, pwede siyang ma-prevent ang pagsira ng iyong thyroid gland. Kasi nga, itong thyroid gland natin ay very important sa ating metabolism, no? Mm-mm. Hindi sa ating pag-iisip, sa ating puso, sa ating bowel movement, sa ating stomach, sa ating heart, pagtibok ng puso. So marami talaga siyang uses. So hindi lang siya, maliit lang siya na organ, pero maraming dinudulot na kagandahan sa ating katawan. Kaya napakahalaga nga po na alagaan natin, protektahan ang ating thyroid gland. Pero going back nga po doon sa potassium iodide, Doc, ito nga po ba ay available sa market or kinakailangan nga rin po ba ng reseta ng doktor bago ito mabili? Actually, this is widely available, but it is available in our local drugstore. Mm-mm. Pero this should be taken with the instructions Mm-mm. of physician. Kasi pag nag-overdose ka naman ng potassium iodide, masama rin naman. Yes. Pwede na magkaroon ng hyperthyroidism or your very active thyroid. Kasi itong iodine, itong source ng thyroid hormones natin eh. Iodine itself, parang siya yung source ng pwedeng magsimula mag-form ng thyroid hormones sa katawan. So kung Mm-mm. marami inom ka ng inom na hindi mo na alam kung anong dose, Yes. masama rin siya. Mm-mm. So, baliktaran ng mangyayari sa atin. And merong proper dosage for prevention Mm-mm. or those who will be exposed to radioactive material. So, kailangan may dosage yan. Depende kung anong dose mo. Kung bata ka, kinukompute din yan. Okay. So, over or under, parang hindi rin maganda sa katawan. Mhm. So, iba yung dosage sa bata, iba rin yung dosage sa matanda, Doc. Kung mga vulnerable sector, like sabihin natin may mga comorbidities dahil diabetic or hypertensive, iba rin po ba? Actually, ito ay binibigay in times nung ikaw ay parang ma-expose sa radioactive material. Yes. Ang inuunang bigyan ay bata at pregnant or childbearing. Oo. Pero pagka more than 40, hindi na masyado. Kasi hindi naman masyado parang naapektuhan ng thyroid gland pag medyo nasa more than 40 years old. Mhm. Kung sakali nga po, Doc, na hindi nabigyan or hindi nakapag-take ng potassium iodide at na-expose sa radioactive material, ano pong epekto sa thyroid? Magiging hypothyroidism naman po ba? Yes. Kung halimbawa, usually ito sa bata, no? Very prominent, very common na maapektuhan yung mga bata. Children, infants, hanggang more than 12 years of age. So, pag naapektuhan sila,
masisira yung thyroid gland mo Mm-mm. kasi parang tunog siya, no? So ito, pwedeng maraming aberration sa cells ng thyroid mo, pwedeng thyroid cancer, or pwede kang maging hypothyroid, yung mabagal yung metabolism. So it will occur over time. Hindi naman Okay. siya 6 months. So kaya yung ibang naapektuhan nitong Chernobyl, minomonitor sila from time to time. Every 6 months to a year, kung ano nangyayari sa thyroid gland nila. Kasi mag-occur ito siguro after 10 years, more than 10, makikita mo yung resulta. Or earlier. Depende kung gaano kataas ang exposure mo dito sa sa nuclear materials na Kumalat. kumalat. Mm-mm. And kung sakali, Doc, na na-expose na po yung tao sa radioactive material or yung tinatawag nga po nating nuclear radiation, pwede pa rin po ba ihabol yung potassium iodide para kahit papano matulungan na maprotektahan yung kanyang thyroid gland, or is it too late na? Usually, pwede pa rin naman. People should take 1 dose a day while they are being exposed to radioactive iodine until the risk is no longer existent. So, pwede pa rin kahit papano. Usually, pwede kang magbigay niyan for prevention at least 24 hours before. Pero hindi naman natin talaga, di ba, ma-expect yun. Yes. Pero, yeah, the government should inform their citizen that there is an coming possible outbreak that's going to touch their communities and take action. Either desegregate or ilalayo nila mga ilang miles, 10 to 50 miles away from the nuclear plant or from the outbreak area. Ano nga po ba, Doc, pinagkaiba ng hyperthyroidism sa hypothyroidism? Ano pong mararamdaman ng pasyente? Okay. For hyperthyroidism, ang ibig sabihin, very active yung thyroid mo. So, kung active yan, parang alive na alive ka. Parang laging tumatakbo. So, yung heart mo parang lagi kang nagmamarathon. Masyadong palpitate. Dahil sa active ka, nangangayayat ka bigla, pawisin masyado, mainit ang pakiramdam. Tapos pag tinatch mo siya or lagi siyang nanginginig. So, pag sulat talaga. Or parang nagkakaroon ng diarrhea, napapadalas yung pagdumi niya. Hindi naman yung regular niya. So, active thyroid, hyperthyroidism. Minsan yung iba, nagkakaroon ng, alam niyo, medyo babulk yung eyes. Yun. Type yun ng hyperthyroidism, tsaka pumapaya talaga sila. Tsaka kahit sila kumakain, madalas silang kumain kasi nga, parang lagi silang buto, lagi silang yan. Ngayon, pag hypo, kabaliktaran naman po. So, Mahina. Low bat lagi. Inaantok, lamigin, parang may problema with bowel movement. Minsan, makakalimutin. Yon. Meron siyang masasakit na katawan. Yun naman. So, ang tawag namin doon, lazy thyroid. So, medyo tinatamad sa ating thyroid gland. Paano nga po ba maa-address ang hyperthyroidism at hypothyroidism, at kung sakaling mapabayaan, hindi agad mabigyan ng pansin, ito nga rin po ba ay mauuwi sa thyroid cancer? Yan po ay ating pag-uusapan at babalikan maya-maya pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Makati Medical Center, the hospital with a heart. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2.
Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Dami-dami talagang mga sakit ngayon. Kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Makati Medical Center, the hospital with a heart. Ang programang ito ay hatid pa nga rin po sa atin ng Shield Bath Soap. Muli para nga po sa mga kakauwi rin lamang ng kanilang tahanan, ugaliin pa rin po na maghugas ng kamay at maglinis po ng buong katawan gamit po ang Shield Bath Soap. Ang Shield Bath Soap ay galit sa sakit at may malasakit at sulit na sulit gawa po sa atin ng ACS. Kasama pa rin po natin Dr. Capela ng Makati Medical Center at pinag-uusapan nga po natin thyroid and potassium iodide. Balikan nga rin lamang po natin, Doc, kung papaano nga po ba dinadiagnose, papaano nga rin po ba malalaman kung ang isang tao ay hyperthyroidism or hypothyroidism. So, kanina po, nabanggit ko yung mga simptomas ng isang active thyroid at saka isang lazy thyroid. So, once parang napapansin nyo, isa sa mga simptomas na yun, kailangan po tayong kumonsulta sa doktor. At ang doktor ay talagang susuriin kayo, examinin kayo mula ulo hanggang paa, at magbibigay siya ng mga request, mga blood test like a thyroid test, electrolytes,
yung mga sodium, potassium, TSH, FT3, FT4, siguro po, minsan, very common na naririnig nyo. At doon, malalaman natin kung kayo ay may active or lazy thyroid. Hindi naman po minsan- necessary, Doc, na may nakakapang malaking bukol na sa kanilang leeg or dito po sa kanilang Adam's apple. Kadalasan po, iba naman pong klase yun. Minsan, may active thyroid at lazy thyroid na malaki rin ang tawag namin bosyo Parang Apo. merong may bukol sa leeg. Ano. So, minsan, may bukol kayo pero wala kayong simptomas. Yan talaga ay pupunta kayo sa doktor. Minsan nagpapa-ultrasound kami, kinakaparin po namin yan. Ngayon kung sa pag-ultrasound natin o kaya sa pagkapa natin, medyo malaki talaga siya at minsan matigas or merong mga kasamang kulani, talagang sinasuggest namin either pa-biopsy natin. Kukuha tayo ng tissue, outpatient lang po yan, ultrasound guided, at titignan natin kung anong klaseng bukol po yun. Kasi kadalasan naman, majority, hindi naman siya cancerous. Pero yung iba, lalo na yung matitigas, posibleng cancer. Especially, ano ba ang risk factor nito? Na-expose kayo sa radioactive material. Dahil nga nang pinag-uusapan natin, yung Chernobyl. Yes. Number 2, meron kayong family history. Malakas pamilya ang may thyroid cancer, or meron kayong ibang sakit na may association sa isang thyroid nodule. Katulad ng very scientific, multiple endocrine neoplasia, yung mga ganyan. So, tinitingnan din namin yan. At ito, sa namamana, Doc, gaano po kataas yung tsansa na kung ang isa sa magulang mo ay may thyroid problem at eventually ikaw rin ay magkakaroon? Siguro mga 10 to 20%. Meron. So, kaya ako sinasuggest ko na kung ang magulang meron, patignan na rin po yung anak habang maaga. Minsan kasi wala naman talaga pong nararamdaman. Minsan napakaliit naman po ng bukol para makapa. So, best is to assess, have them be seen by their physician, and yung doctor po ang magsasabi kung kailangan nyo ba ng ultrasound, kailangan nyo ba ng supporting blood test para sa pasyente. Ito nga po ba, Doc, ay nagagamot naman? Opo, nagagamot. Curable naman po siya kung naagapan habang maaga. Kung hindi naman po agad nabigyan ng pansin, Doc, dahil nga po, sabi natin kanina, parang hindi naman ganun ka bothersome yung mga signs and symptoms ng patient. So, maaaring inantala yung pagpapakonsulta sa doktor or maybe financial problem. Pwede bang mauwi sa thyroid cancer ang kanilang kondisyon na hyper or hypothyroidism? Usually, ang associated thyroid cancer ay yung hypothyroidism na mayroong bukol. No? So, kailangan talagang minomonitor. Kung hindi man, kung wala man financially drained yung pasyente, pwede naman namin ino-observe through physical exam. Lumalaki ba, mabilis bang lumaki itong bukol mo, yung ganyan. So, malalaman din natin yung gravity or urgency na pagawa natin agad. At ang potassium iodide makakatulong muli dito sa kanilang condition, Doc? Hindi po. Hindi po siya ang ultimate na gamot para lumiit yung ating bukol. How do we treat or manage, Doc? Which one? The thyroid nodule? Yes po. Usually, kung bukol, ino-observe yan. Tinitignan. Ultrasound, maganda talaga may ultrasound. So, tinitignan yung description ng bukol mo. Kung, halimbawa, may tinatawag kaming cyst. Pag cyst yan, pag pinutok mo or tinusok mo, parang lalabas. So,
hindi siya cancerous kasi tubig lang naman ang laman nung bukol. Ngayon, pagka sinabi nilang solid nodule, yan, doon tayo magiging more diligent in assessing the patient. So, minsan ang bilis lumaki, namamaos, parang biglang nasasamid, biglang malaki eh. So, naiipit niya yung daanan ng hangin at saka daanan ng pagkain. So, hindi na rin siya nakakakain. So, biglang laki. So, yun, talagang kailangan nating i-advise properly na kailangan na nating patanggal yan kung talagang lumalaki siya. Okay. May question po dito, Doc, yung hirap na mag-swallow at mag-take ng liquid, maaari nga daw po bang may kaugnayan sa thyroid problem? Opo, lalo na kung malaki ang goiter nyo. So, yung kasi ibig sabihin yan, malaki itong thyroid gland mo. So, iba't ibang klase yan. Merong malaki lang, parang namamaga. Yes. Pero nasasakal ka dahil sa laki. So, yung daanan ng hangin at saka pagkain. Meron namang tinatawag na goiter, malaki siya, pero maraming bukol. Tawag multinodular goiter. So, malalaki siya. So, talagang nakaka-obstruct din or nakakasagabal or naiipit din yung daanan ng pagkain at saka ng ating airway. Yes, paghinga. So, kung singer, Doc, maaaring maapektuhan yung kanyang pagiging soprano at mauuwi sa pagiging alto? Siguro, kung halimbawa ka cancer, kadalasan minsan na nag-hoarse ang voice din nila, naiiba ang boses. Pero kung tinatanong mo sa akin, pagkatapos maoperahan, yun ang iba, madalang po akong makakita ng ganoon. Dahil, syempre, ang pupuntahan naman natin ay experienced surgeon. So, yung mga experienced surgeon, yun yung general surgeon or ENT, ito ay talagang inaaral nila. Pag binuksan nila yan, inaaral nila kung nasan yung nerve na para sa boses at kung matatanggal nila nang hindi nila nadadaanan yon, ginagawa. So, maingat din po sila. Pwera lang kung talagang napakalaki ng bukol at talagang nakayakap or naka-encroach doon sa nerve na laryngeal nerve na tinatawag namin. Yun yung voice, para sa voice natin. Yes. So, hindi naman. Very experienced naman ng mga doctors natin dyan, surgeon. Okay. Alamin nga rin po natin, Doc, ano nga po ba ang cost at sino ang high risk sa pagkakaroon ng thyroid problem? Yan po ang ating babalikan maya-maya pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Makati Medical Center, the hospital with a heart. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. Hello, Pride Bar
May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang labalang yan. Hello, pahinga! Hello, Pride for Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Ang dami-dami talagang mga sakit ngayon. Kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Makati Medical Center, the hospital with a heart. Last part na po ng programang Lunas sa DZRH at RHTV at kapartner pa nga rin po natin ang Shield Bath Soap. Muli para nga po sa mga kakauwi rin lamang ng kanilang tahanan, paalala pa nga rin po natin na maghugas ng kamay at maglinis po ng buong katawan gamit po ang Shield Bath Soap. Ang Shield Bath Soap ay galit sa sakit at may malasakit at sulit na sulit gawa po sa atin ng ACS. Kasama pa rin po natin Dr. Capelan at pinag-uusapan pa nga rin po natin para sa mga kakatune in rin lamang ang thyroid at potassium iodide. Alamin natin ngayon, Doc, ano naman nga daw po ba ang sanhi or root cause ng pagkakaroon ng thyroid problem? Magkaiba nga po ba, Doc, ang dahilan kung bakit nade-develop ang hypo and hyperthyroidism? Kung hyper or hypo, iba naman pong klase yan, no? So, active thyroid, ito ang common cause nito ay yung may antibody, parang may bug tayo dito sa thyroid gland natin na talagang nag-stimulate siya mag-produce ng maraming thyroid hormones. At kadalasan ang common yan, yung Graves' disease, yung payat na payat pero nagbabulge yung eyes. Yun. So, yun yung cause ng hyperthyroid. Marami rin. May mga gamot na nagkakos ng active thyroid, katulad ng gamot sa puso, Cordarone, or ibang gamot sa cancer din. Mga ibang gamot ngayon. Marami yan. Ngayon sa hypothyroid, ang common din ay cause ay antibody rin. Thyroiditis ang tinatawag natin. So antibody rin siya na pagka na kumabit or madami siya dito sa ating thyroid gland, minsan sira niya yung thyroid gland natin. Hanggang hindi na siya mag-produce ng thyroid hormones. So kadalasan yan. Kapag nasira, Doc, ano po ba yung kailangan nating gawin to recover it? Kung nasira ang thyroid gland mo at nakikita mong nagiging abnormal ang thyroid test mo, kailangan nating gamutin. Meron namang mga gamot para masupplement natin ang thyroid hormones natin. So, kadalasan kung hyperthyroid, yun naman ay para or pababain ang thyroid hormones ng katawan para hindi naman siya parang laging tumatakbo. So ayan, maririnig nyo, very common siguro yung mga methimazole, PTU, yun po yung mga ginagamit. Ngayon kung lazy thyroid, hindi siya nagpo-produce ng thyroid hormones, kailangan nating bigyan yung pasyente ng thyroid hormones para hindi nanghihina siya lagi. So para maging active siya at makakilos ng normal.
Yes. Eto Dok, may question dito, ano? Sabi niya, madalas daw po siyang nagpapalpitate at mabilis nga rin daw po siyang mapagod. Yung kahit nagmomotorsiklo siya, Dok, hinihingal na daw po siya agad. Marami po kasing kailangan talaga makita siya ng doktor, no? So maraming klase source or reasons why nagkakaroon siya ng easy fatigability, madaling mapagod, tama po ba? Yes po. Number one, thyroid. Number two, puso. Sa puso, kailangan natin tignan or kailangan nating alamin talaga kung ano ba ang nangyayari sa katawan niya. May hypertension ba siya? May diabetes? Or may thyroid problem? Okay. At sino nga po ba dito, Dok, ang high risk sa pagkakaroon ng thyroid problem? Kung active thyroid, usually pwede ring mamana, pero kadalasan meron talagang antibody na maano sa kanya, napupunta or nahahawahan ng kanyang thyroid glands. Kung lazy thyroid naman, ito rin may antibody na sumisira sa thyroid gland. Ngayon, kung thyroid cancer, ito ay nangyayari extremes of age, less than 14 years old or more than 70. Pero ito, titignan nyo rin siya kung halimbawa, actually halos lalaki or babae. Tumataas na rin naman ng incidences, no? Lalo na kung ang family history ay malaki, mataas ang history ng thyroid cancer. Nakita ko na rin po yan sa ibang pasyente na kung ang magulang nila meron, most probably magkakaroon din siya. Ngayon, may previous history ng head or neck radiation. Kung halimbawa, merong siyang brain tumor na kailangang irradiate or merong lung or neck tumor na naradiate. Mararadiate na rin yung thyroid gland natin. Pwede rin magkaroon ng aberration doon sa thyroid gland natin. Pwede siya magkaroon ng cancer or yung buko nyo madaling lumaki. So, malalaman niyo na, Dok, parang last year ganito lang ang size niyan by ultrasound. Parang ngayon nafe-feel ko na parang madali akong hingalin, parang naiipit yung madali akong masamid, parang out of breath ako palagi pag naglalakad, parang malaki na siya, parang masikip yung dito yung part ko sa neck, sa leeg. Yun. And yung rapid or sudden onset ng hoarseness, yung parang namamaos ako. Madalas At saka parang dati hindi, parang ngayon namamaos ka na. Tapos, nahihirapan kumain. Yan. Nahihirapan lumunok. Ang pagkain nga naman daw po ba, Dok, ng mga mayayaman sa iodine ay makakatulong para mabalanse po yung ating hormones, lalong-lalo na nga po sa pagtulong na ma-regulate yung ating thyroid gland. Well, yes. Totoo po yan. Kaya kung may asin law na tinatawag na meron tayong iodized salt. So ito na yung law before 1980s yata, no? Siguro maraming nakita ang gobyerno noon na maraming may iodine deficiency, kaya marami yung may bosyo, yung malalaki yung leeg nila. Yes. Yes, kasama na po yan sa ating nutrition. Pero huwag po sanang sobra. Kasi merong iba, meron akong nakikita kung umiinom sila ng iodine. Nabibili nila yan sa health store. Mga supplements. So, cautious lang po tayo. Kailangan i-consulta ninyo talaga yan sa doktor. Hindi ko naman kasi masabi ko ano yung situation ninyo. Yes. Person to po, kaso depende po. Pero kailangan, bago kayo uminom niyan, ay kukonsulta niyo po sa inyong doktor para masabihan niya kayo kung okay ba yan sa inyo, hindi okay yan, or merong dose na kailangan pwede sa inyo. Ganun po. Paano nga rin daw po ba natin, Dok, malalaman kung normal po yung function po ng ating thyroid gland? So,
para malaman natin ang function ng ating thyroid gland kung okay, kailangan po tayong magpa-examine. Number one, ito yung tinatawag na thyroid test, yung TSH. Kung ito ay abnormal, tsaka tayo pwedeng mag-request ulit ng FT3, FT4. Ito yung thyroid hormones. Ang pinaka cost-effective na test natin ay TSH, yung thyroid stimulating hormone na tinatawag. So doon pa lang malalaman natin kung nagpo-produce ba ng maraming thyroid hormones ang ating thyroid gland o lazy thyroid siya. Kung po-produce ng maraming thyroid hormones o yung active thyroid, makikita mong bumababa ang TSH mo, lower than normal. Ngayon kung lazy thyroid siya, parang hindi siya nagpo-produce, mataas siya, higher than normal. Oo, ang TSH. Sa pagkuha ng TSH, Doc, kinakailangan rin daw po bang fasting ang pasyente? Non-fasting po siya. So, anytime. So, pwede pong mag-walk-in. Yes, opo. Pwede nga rin daw po ba online yan, Doc? Kasi mahal ang gas. Malayo ang iba. Pero hindi. Kung mailalagay natin yung kamay natin. Wala pong virtual. Ano talaga? Laboratorio talaga. Okay, thank you so much, Doc. Last message nga po natin sa ating listeners and viewers para nga po mas mapangalagaan ang kanilang thyroid gland. Okay, maraming salamat ulit, Ma'am Elay, sa ating pag-iimbita mo sa akin at marami rin akong natutunan sa ating Ngayon ang potassium iodide ay para yan sa naghahanda tayo. Alam kong naghahanda tayo at takot tayo sa pwedeng mangyari, no? Precautionary lang po yung gamot na yan at hindi siya yung parang suplementa araw-araw nating iinumin over the counter. Remember, ito ay supplement pero ito ay pwedeng magdulot ng masamang epekto sa ating katawan. So, pwedeng masobrahan o ng pag-take ng iodine at iba naman ang magiging resulta. So, itong potassium iodide, kung sa nuclear outbreak, no, ng radioactive material, so ito ay preventive lang at ito ay ginagamit sa mga bata. So, bata, sanggol at sa childbearing age, mga less than 40 years old. So, ito, pagka more than 40, hindi na naman kailangan masyado dahil resistant na ang thyroid gland natin sa epekto ng radioactive material. So, kung kayo ay na-expose, ang number one is, kung kayo may expose, number one, treatment is segregation for nuclear outbreak, no? So, aalis kayo or isolate, ililikas kayo sa lugar na safe, care of the government, no? Ngayon, ang risk kasi nito kung na-expose kayo, kailangan magkonsulta kayo at wag po kayong mahiya na magkonsulta sa ating mga doktor para kayo ay ma-monitor agad-agad at ma-monitor continuously kasi hindi naman ho siya agad-agad makikita yung epekto nitong radioactive material ingestion. So over time, talaga kailangan continuously na monitor po kayo. At para ma-examine din kung kayo ay magkakaroon din ng possibility magkaroon ng thyroid cancer. Ngayon sa thyroid cancer naman, usually kailangan minomonitor siya kung halimbawa meron kayong family history ng thyroid cancer, kung kayo ay exposed sa radiation dahil sa may na-radiate sa inyong katawan, na nasahagip din kasi po ang thyroid gland, no? So minsan nararadiate na rin siya, nagkakaroon ng aberration, pwede kayo magkaroon ng hypothyroidism. So basta lang po, kailangan hindi kayo mahiya, magpakonsulta pagka may nararamdaman kayo o na-expose kayo kahit sa nuclear outbreak. Muli maraming salamat po sa ating endocrinology specialist ng Makati Medical Center, Dr. Mariel Leonora Capelan. May mga gusto nga rin daw po ba tayo, Doc, batiin or pasalamatan?
Nagpapasalamat din ako sa aming section of endocrinology at kami binibigyan ng Makati Medical Center at kami binibigyan ng opportunity to educate our patients. At sa aking pamilya, maraming salamat din po at sa aking mga kasama sa Makati Medical Center. Salamat din po sa inyo, Ma'am Ella. Thank you Happy once again. Happy Easter, yes. And have a happy, healthy, and holy week ahead. Thank you once again sa ating endocrinology specialist ng Makati Medical Center, Dr. Maria Leonora Capelan. Yan na nga rin po ang kabuuan ng ating discussion. Ugaliin nga po na magpakonsulta sa ating mga pinagkakatiwalaang espesyalista. Huwag po tayong mag-self-medicate. At maaari pa rin naman po kayong tumawag sa Makati Medical Center hotline number for other health concern, 8888-8999 or bisitahin po ang kanilang website sa makatimed.net.ph. Nakasama nyo nga rin po Ella Nibensal, bumabati ng magandang gabi at magkarinigan tayo hanggang sa susunod dito pa rin po sa programang Lunas sa DZRH at RHTV. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Makati Medical Center, the hospital with a heart. Mga kalunas, tandaan, bawat karamdaman ay kayang lunasan. At para madagdagan pa ang kaalaman, manatili pa ring nakikinig dahil ang Lunas may extension na sa ilang saglit. Lunas Extension.